Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ito po ang ating ikalimang Misa de Gallo sa ating 9 na araw na paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga maghahandog sa pamisang ito, gayon din ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang makapangyarihang salita na sa mundo ay lumikha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang salitang nagkatawang tao upang kaming lahat ay maligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa amin upang sa iyong piling kami ay makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lumay kapayapaan, sa mga taong kinulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagpuputi ka namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakalis kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awit mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang nagpasasal, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel, at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaang sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon? Sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino man lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki sa buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumas sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga nakikinig sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sino po ang nakalimang madaling araw na, nakalimang Misa de Gallo na? Ayan, talaga namang kaway-kaway, marami. Salamat sa Diyos. Ano po? Sabi ng mga dalubhasa at sabi ng ating katisismo, itong 9 na araw na ito ay sagisag ng 9 na buwan na paghahanda ni Maria bago ipanganak si Kristo. Kaya itong Misa de Gallo, ito po ay misa sa karangalan ng mahal na Birhen. Pinararangalan natin siya sa kanyang pagiging ina ng Diyos at sa kanyang paghahanda sa kapanganakan ng Panginoon. Ay ang akin hong tanong ay, bakit kayo nagmimisa de Gallo? Bakit kayo nagpipilit gumising ng maaga para makasimba? Para tumitig kay Father. Uy, gising ho kayo, maaga pa. Bay, dayo kayo ng tulog dito eh. Bakit tayo nagmimisa de Gallo? Ay siya, napipina ang mga tao. Dahil ba may hinihingi kayo? Meron ba kayong kahilingan kapag ka nakompleto ang Misa de Gallo, may biyayang mangyayari sa Pasko? Panginoon, kapag nakumpleto ko po itong 9 na araw na ito, magkaka-boyfriend na ako. Ay tanongin muna kung may nanliligaw sa iyo. Mahirap yung may boyfriend na wala namang nanliligaw. O pagkatapos ng 9 na araw na ito, magkakapera ako. Ay baka wala kang trabaho, paano ka magkakapera? Madalas, lalo tayong mga Pilipino, ikinakabit natin ang simbang gabi at Misa de Gallo sa paniniwalang pag nakumpleto ko ito, may biyaya sa akin sa Pasko. Ang sakit nating mga Pilipino, kumpleto nga ang Misa de Gallo, kumpletong 9 na araw, nagpipilit sumimba kahit nakakaantok. Ay pagkatapos naman ng 9 na araw na ito,
Hindi na uli kayo mamutaktakan sa simbahan. Hindi naman sumisimba ng linggo. O di sayang ang 9 na araw. Ay nakasimba ka nga ng 9 na gabi, 9 na araw, 9 na madaling araw. Tapos hindi ka na uli sisimba sa mga susunod na linggo. O di sayang. Mga minamahal, kahit hindi mo makumpleto ang Misa de Gallo, may biyaya sa Pasko. Dahil kahit hindi mo makumpleto ang mga misang ito, si Kristo sisilang sa Pasko. Hindi mo mapipigilan ang Pasko. Hindi natin kayang pigilan ang pagdating ni Hesukristo. At yun ang biyaya ng Pasko. Ang masama pa sa atin, habang tumatagal tayo sa Misa de Gallo, ngayon 5 araw na, palapit tayo ng palapit sa Pasko, padami din ng padami ang ating pinupulaang mga sumisimba. Mahirap po iyong habang narito sa simbahan ay ang iyong tinitingnan ay ika, talagang nakasimba pa rin ng ganun ang suot. Akala mo'y bagay na bagay sa kanya. Mahirap po iyon. Mahirap yung naririto tayo sa simbahan, ang inaatupag natin ay kung maganda ang tsinelas at sandalyas ng ating katabi. Sapagkat ang pagmimisa kapag kaganon ang ginagawa natin, sayang. Sayang ang 9 na araw kung tayo naman ay hindi bumabait. Dahil ang dahilan ng mga Misa de Gallo ay upang mapalapit tayo kay Kristo. Habang tumatagal tayo sa mga misang ito, habang papalapit tayo ng papalapit sa Pasko, dapat papalapit din tayo ng papalapit kay Kristo. Hindi yung habang papalapit sa Pasko, paantok tayo ng paantok. Maaga nga kayong gigising, pagdating naman dito, tutulog lamang kayo. Hindi sayang. At si Maria sa araw na ito, ibinibigay sa atin ng isang malaking hamon. Sapagkat si Maria ang isang napakagandang halimbawa ng paghahanda para sa Pasko. Tingnan ninyo ang pag-ibig ni Maria. Sa kwento ngayon sa Mabuting Balita, binati siya ng anghel. Matuwa ka, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Sa palagay niyo si Maria ay tuwang-tuwa nga. Ay lumabas sa inyo ang anghel ngayon. Sister Mary, magiging ina ka ng Diyos. Aba, hindi ho nakakatuwa iyon. Dahil nung panahon ni Maria, kapag ikaw ay naging ina o nabuntis ng walang asawa, papatayin ka. Babatuhin ka hanggang kamatayan sapagkat yun ay malaking kasalanan. Pero tingnan ninyo ang pag-ibig ni Maria. At madalas, ganito rin ang ating pagtugon sa Diyos. Madalas ang ating pagtugon sa Diyos, una tayo'y nagdududa, madalas tayo'y nagtatanong, at bihirang-bihira tayong magtiwala. Pero sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ibinibigay sa atin ang halimbawa ni Maria. Nung binati siya ng anghel, ang sabi ng anghel, matuwa ka, sumasa iyo ang Panginoon, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Anong sabi dito? Nagulumihanan si Maria. Yung pong naintindihan yung nagulumihanan, sa ating salita'y nalito. Hindi maintindihan. Nagduda ng kaunti. Ano yung sinasabi nitong anghel na ito? At dumaan yun kay Maria. Sa ating buhay, kapag hindi natin maintindihan ang gusto ng Diyos para sa atin, madalas nagdududa tayo.
Pero tingnan ninyo kahapon, nagduda rin si Zacarias. Di ka ang sabi ni Zacarias, paano ko makasisigurong mabubuntis nga ang aking asawa? Si Maria ngayon, may pagdududa din pero malaki ang pagkakaiba. Si Zacarias kahapon, nagtanong ng may pagdududa. Si Maria ngayon, magtatanong ng may paglilinaw. Yun ang malaking pagkakaiba nila. Kaya si Zacarias, naparusahan. Si Maria, nanatiling kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang pagtatanong at pagdududa ni Maria, sanhi ng kanyang hindi pagkaunawa sa mangyayari. Ganon din tayo. Kaya nga di kayo nagtanong si Maria, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tama lamang na magtanong si Maria, sapagkat gusto niyang linawin, magiging ina ako, mabubuntis ako, pero walang asawa, paano mangyayari yon? Ay si Zacarias kahapon, unay may asawa, bagamat matanda na. Ang tanong ay paano mangyayari? Abay, di parang mas tamang mangyari, may asawa ka. O di pwedeng mabuntis. Si Maria hindi, walang asawa eh. Paano mabubuntis? Parehas nagtanong, pero si Zacarias may pagdududa, si Maria may paglilinaw. Sa ating buhay, kapag hindi mo maunawaan ang nangyayari sa iyo, patong-patong ang problema. Parang pagkakatapos ng isa may kasunod na uli. Pwedeng magtanong. Tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit? Bakit ako? Bakit kami? Pero yung tanong, dapat tanong na may paglilinaw. Hindi dapat tanong na nagdududa. Sapagkat pupunta siya sa pangatlong punto ng pagmamahal ni Maria. Sa bandang huli, kahit hindi masyadong malinaw, kahit meron pa ring tanong, ang sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ganoon po ang ating buhay. Sa harap ng Diyos na nagpapakilala sa atin, bagamat madalas hindi natin maunawaan, dapat naroon tayong nagbibigay ng ating tiwala. Kapag hindi mo na maunawaan ang nangyayari sa iyong pamilya, kapag hindi mo maintindihan ang iyong pasaway na anak, o hindi mo maintindihan ang iyong bungangerang nanay, o ang iyong asawa hindi mo makasundo, tanungin ang Diyos, pero magbigay ng tiwala sa Kanya. Sapagkat lagi na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Ang pagmamahal ni Maria sa Diyos, ipinakita niya na may paglilinaw sa umpisa, pero sa huli, may bigay ng pagtitiwala. At yun din po ang paanyaya sa atin. Habang papalapit tayo sa Pasko, papalapit dapat tayo kay Kristo. Papalapit dapat tayo sa tunay na paghahanda kung bakit may Pasko. Eh, ang masama nito, malapit na tayo sa Pasko, baka hindi pa tayo masyadong nagtitiwala sa Diyos, baka hindi pa tayo masyadong mabait. Tingnan po ninyo ang ating bilen. Mamaya daanan ninyo. 2 iyan. Maraming natutuwa sapagkat kakaiba. Pero wag po kayong maiwan na natutuwa lamang dahil kakaiba. Tingnan ninyo kung bakit ganyan ang ating bilen. Sapagkat paanyaya ng 2 bagay. Una, nasa gitna ng paghihirap ng mga bagyong dumarating, ng problema sa buhay, katulad ng problema ni Jose at ni Maria, noong unang ipanganganak si Jesus na wala silang makitang lugar, sisilang si Jesus sa gitna ng ating mga problema upang samahan tayo sa ating pinagdadaanan.
At pangalawang paanyaya ng Belen na iyan, sa pagdiriwang natin ng Pasko, huwag ninyong kalilimutan ang mga kababayan nating naghihirap at nangangailangan. Hindi po dahilan na tayo rin ay may kailangan upang hindi tayo makapagbigay sa iba. Sapagkat ang diwa ng paghahandang ito, ang diwa ng Paskong darating, ay paanyaya ng pagbibigayan. Habang lumalapit tayo sa Pasko, lumalapit dapat tayo kay Kristo. Lumalapit tayo sa tunay na dahilan ng pagkakawang gawa sa kapwa-tao. Yun po ang malaking paanyaya ng Misa di Gallio. Hindi lang sa gusto nating makumpleto ito, kundi dahil nating mas mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng ating pagsisiyam ng mga araw na ito. Nawa po mga minamahal, tulad ni Maria na nananabik sa pagsilang ng kanyang anak at nagbibigay ng kanyang malaking tiwala sa plano ng Diyos para sa kanya, tayo rin. Sabihin ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa komunyon, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking pagtitiwala sa iyo tulad ng iyong ina. Maaaring may pagdududa, maaaring maraming tanong sa nangyayari sa buhay, ngunit pagkalooban mo ako ng isang puso na laging nagtitiwala sa iyong kalooban, sapagkat ang iyong plano laging mas maganda kaysa aking plano. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, ang pagtugon ng mahal na Birheng Maria sa plano ng Diyos ay magiging katuparan ng ating kaligtasan. Halina at hingin nating patuloy nating makita ang palatandaan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang sa paggabay ng Espiritu Santo ay maakay ang sambayanan sa landas at aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga palatandaan ng pagkalinga ng Diyos ang umiral nawa sa buhay ng mga mamamayan, na ang isinusulong ay ang pagpapaunlad ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa abang kalagayan, dulot ng kawalang katarungan, karamdaman, at yaong mga nasa bilangguan, upang makarating nawa sa kanila ang walang hanggang paglingap ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamilya na bumubuo sa ating parokya at pamayanan, upang maging bukas nawa tayong maging kasangkapan ng Diyos sa pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos at Ama naming mapagkalinga, tigib ng kagalakan at pagtitiwala ang aming mga puso upang panabikan namin ang mga biyayang dala ng darating na Mesiyas na namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ay kaligtasan
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupang langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, Nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, upang siya'y mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasabi ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, para po sa patuloy na pagkakaroon natin ng ating fundraising project, may mga available pong Kapio merchandise sa ating mga tindahan, may mga t-shirts, coffee mug at kalendaryo. Tulungan po natin at suportahan ang pambansang dambana sa gawaing ito. Patuloy po ang ating pagsasagawa ng Misa de Gallo at Simbang Gabi dito sa ating pambansang dambana. Nawa po'y magabayan kayo ng mga schedule na sa ating screen, gayon din ang mga schedule ng mga misa sa mga susunod na araw. Makikita niyo po ito rin sa ating Facebook page. Nais nating pasalamatan ang sponsor na barangay ngayong ikalimang Misa de Gallo mula po sa Barangay San Isidro Norte, Gitna at Bukana, ang mga BLC Coordinator, Sister Ellie Moreno at Sister Leia Villegas, at ang kanilang barangay captain, Captain Mario Maligalig. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Kasama po ng mga barangay sponsors, kayong lahat ay inaanyayahan din araw-araw na mag-offer ng mga goods, bigas, delata, noodles. Ito pong mga ito'y dadalhin natin. Ang unang batch ay dadalhin ngayong linggo sa ating mga kababayan sa Laurel. Tayo po ay may mga kababayan pang nangangailangan na hindi makabalik sapagkat wala namang babalik ang tahanan na nasira ng mga nagdaang bagyo. Sa tulong po ng parokya ng Laurel ay ipapamahagi ito sa kanila. At ang second batch ay sa kanila din dadalhin bago naman magbagong taon. Kaya po tayong lahat inaanyayahan araw-araw mag-offer ng mga goods na pwede nating ibahagi sa ating mga nangangailangang kapatid ngayong Pasko at bagong taon. Salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga. Isusunod po pagkatapos ng misang ito ang panalangin sa umaga at ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kayong lahat ay inaanyayahan at naway panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.